Pastor Nanding, tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral, sa ating daily devotion dito sa Touching Lives sa Kabanata 64. Kahapon nga po ay nasimulan natin yung introduction ng Kabanata 64 at ngayon po ay ating tatalakayin ang talata 1 at 2, no? Pero bago po lahat, tayo po muna ay sama-samang manalangin. Magandang gabi po. Panginoon at akila sa lahat, maraming salamat po sa patuloy na gabay, biyaya at bagong kalakasan, karunungan at Panginoon, yung patuloy na binibigay sa amin, Panginoon, sa tagumpay ng gawain kaninang umaga sa church at ganoon din sa aming pag-aaral ngayon. Dalangin namin na kayo po ang manguna, kayo ang makilala at makita, Panginoon. Sa pamamagitan ko, maipahayag ng maayos, Panginoon, ang iyong mensahe, ang iyong salita. Na ito ay maunawaan ng mga kapatid na nasa online at kami po ay sabay-sabay na matuto at ito ay makapagbigay ng kapurihan sa iyo. Sa iyo lamang po lahat ang papurit parangal. In Jesus' name, Amen. Yan, magandang gabi po sa lahat. Tayo nga po ay natalakay natin ang kagabing introduction ng Isaiah 64. At ito nga po ay halos continuation, no? Noong 63 na mayroong pagsusumamo. At nakita natin dito na sa mga ating binahagi kagabi ay yung naglalaman ng malalim na panalangin ang kabanatang ito. At ganun din, no? Yung panaghoy at pagsusumamo ng mga Israelita. At dito binibigyan diin ang diwa, no, ng pananabik, yung longingness sa divine intervention o dun sa banal na intervention o banal na panamagitan ni Yahweh, no, doon sa kanilang present na situation. At ito nga po ay tumutukoy din doon sa kanilang sitwasyon na kung saan ay naranasan nila yung masakop, masira yung templo, masunog, no? Totally disaster talaga. Dito, humihingi o nananalangin sila ng agarang aksyon or agarang intervention ng Panginoon mula dun sa langit, no? At nandun nga yung paghinging ng propeta Isaiah na Yahweh, no, buksan mo yung langit para makita mo at bumaba ka. So dito ay marami tayong natalakay ng mga pangunahing talata na natalakay nga natin yung verse 1, verse 4 at verse 6 na mas bibigay ng makabagbag damdaming tema, no, na tumutukoy nga po sa longingness o doon sa pananabik ng mga tao sa presensya ng Panginoon sa kabila ng kanilang nangyayaring pagdurusa or sitwasyon. So, ganun din, no? Sa atin, sa ating kasalukuyang panahon, kapag tayo ay nakakaranas ng sobrang kabigatan, sobrang pagdurusa, ay lagi tayong agad tayong tumatawag sa Panginoon na tayo ay samahan at gumawa, no, ng parang ayun nga, no, samahan tayo para tayo ay gabayan dun sa ating sitwasyon. Pero dito sa bahaging ito, nakita natin yung agaran, no, yung immediate or parang, Lord, bumaba ka na, no? Samahan mo kami, tulungan mo kami. Dahil nga po nung sa nakaraang kabanata, nakita natin na pinakita doon yung ginawa ng Panginoon sa panahon ni Moises. At nakita natin yung mga miracle na ginawa ng Panginoong Yahweh. At isa na nga doon yung paghati ng pulang Red Sea, no? Yan. So, tatalakay din natin yung kontekstong kasaysayan, na ito nga po yung sitwasyon na kung saan nakakaranas sila ng pambansang krisis, no, sa Israel. At dito nga po ay tumutukoy din sa pagkatapos ng pagkatapon sa Babylonia. So,
ang mga Israelita nga po ay bumalik sa isang nawasak na Jerusalem, no? Coming from the captivity, bumalik sila sa kanilang bayan, no? At nakita nila na talagang yung sitwasyon ng kanilang bayan ay totally, no? Yung templo na sunog, winasak ng mga sumakop sa kanila. Which is siyempre yung Babylonia, no? Ang pagkaunawa dito sa makasaysayang kontekstong ito ay nagpapayaman sa ating interpretasyon ng kabanata at nagbibigay diin sa kaugnayan nito sa mas malawak na prophetikong panitikan. So, na-discuss din natin kagabi yung mga pangunahing tema, no? Pangunahing yung connection din ng ibang kasulatan, yung mga nagko-confirm ng propesiya at yung sa bagong tipan, no? Na-discuss nga rin po doon. So, isa mga temang theological ay mayroong tumutugon ng Diyos sa taimtim na paghihintay, no? Yung hinihintay, nananalangin na humihiling o humihingi ng tulong sa kalagitnaan ng kabigatan at again, ang Diyos naman po ay hindi naman siya malayo, no? Kundi alam niya yung sitwasyon ng kanyang bayan. So dito rin nung pangkalahatang polusyon ng kasalanan dahil sa kabila ng kanilang mga pagsuway, pagtalikod kay Yahweh ay naranasan nga nila yung sinakop sila, no? Sinakop sila ng mga ibang ng bansa ng Babylonia upang sila ay mabihag at naiwan yung kanilang lupain na talagang kumbaga nakatiwangwang. Ayan, so nandun din yung banal na presensya bilang pangunahing pangangailangan na wala tayong ibang aasahan, wala tayong ibang hahanapin, wala tayong ibang kumbaga hihinga ng tulong. Ganito ang inisip, ito ang nasa isip at puso ng mga tao noon na walang ibang tatawagin, no? Wala silang ibang tinawag kundi ang Panginoon ng Diyos, ang pangalan ng Diyos. So, nandun din natalakay din natin yung pinaka mensahe ng bawat talata, ng bawat division, no? Na yung talata 1 to 3 o yung 1 to 4 ay isang paghingi para sa banal na pamamagitan o asking for the yung asking for the divine intervention ng Panginoon sa kanilang sitwasyon. At ganoon din sa talata 5 hanggang 7 ay yung pagkilala sa pagkakasala ng tao, yung pagka-knowledge nila doon sa kanilang mga nagawang kasalanan sa Diyos. At sa 8 to 12 ay yung paghiling para sa awa at pagpapanumbalik ng Diyos. So, nakita natin yung kabuuang mensahe ng mga talatang ito ay tumutukoy sa paghingi o sa pananabik, no? Sa pananabik sa presensya ng Panginoon, sa tulong niya, sa gabay niya at sa kanyang gagawin para sa kanyang bayan. So sa verse 1, sinabi po dito, bakit hindi mo buksan ang langit at bumaba ka sa mundong ibabaw upang ang mga bundok ay manginig sa takot sa iyong harapan, no? Nakita natin yung mensahe sa English, sinabi dito, "Oh, that thou wouldest rend the heavens, that thou wouldest come down, that the mountains might blow down at thy presence." So, isang napaka yung isang tanong may agarang aksyon ang nais ng mga tao dito. At ito nga po ay isang pusong nagsusumamo, no? Nagsusumamo para sa pagkilos o interbensyon ng Diyos sa pagkasira ng mundo. At dito hinahangad ng propeta Isaias na ihayag ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Ipakita
sa pamamagitan ng kanyang presensya sa paraang uugain or yun nga no, masishake ang mga pundasyon ng mundo. Siyempre ito nga po nabanggit dito yung mga bundok at ito ay isang pagsusumamo na sumasalamin sa malalim na pagnanais na ng sangkatauhan na gawing hindi maikakaila ng Diyos ang kanyang kalwatian na makialam sa kaguluhan at magdala ng ng katarungan. Naalala natin noong sa I think Isaiah 62 or 60 no, yung basta banda po doon na merong magi-intervene ang Panginoon dahil sa mga sitwasyon na wala na siya nakikitang katarungan at katotohanan sa komunidad, no? At dito mas lalong binibigyan diin ang papel ng Panginoon, no? Or ang kayang gawin ng Panginoon kahit sa kalagitnaan ng anumang sitwasyon, kaya niyang mamagitan, no, para sa kanyang bayan. At dito makikita rin natin yung pag-asa, no, na ito yung patuloy na ipinapanalangin ng mga tao dito, ng mga Israelita sa kanyang pagbaba o sa kanyang tulong na gagawin sa kanyang bayan. So, ang makapangyarihan na nakapagpapasiglang talatang ito ay mula sa aklat ni Isaiah ay nagpapahayag ng pananabik para sa banal na interbensyon at isang matinding pagnanais na maipakita ang presensya ng Diyos sa mundo. Yung tipong sila ay sobrang nalulungkot, sobrang nahihirapan, nabibigatan, at tanging wala silang ibang pangalan na tinatawag kundi ang Diyos, ang Panginoong Yahweh, na dahil sila ay nangangailangan ng kanyang gabay, ng kanyang tulong. At sa panahon din natin, no, kung ating ilalarawan, ito ay tumutukoy sa mga sitwasyong mabibigat, tipong yung walang-wala ka na, no, yung humihingi ka ng provision sa Panginoon at gusto mo na samahan ka ng Diyos. So, ito lagi naman yung paalala ng prophet ng aklat ng Isaiah na tanging sa Diyos lamang umasa, no. Tanging sa Diyos lamang dumulog. Kasi ito ngayon naging problema nila dahil sa kanilang kapabayaan, naging complacent sila dahil maayos sila, marangya sila noon. Nakita nila yung kahalagahan ng presensya ng Panginoon na kanilang dating iniisnab, no? Ayan. So, ang imaheng ginamit sa talatang ito ay mayaman sa simbolismo at ang mga tema ng kapangyarihan, transcendensya at ang ugnayan sa pagitan ng kasangkatauhan at ng banal ay kitang-kita sa kabuuan. Kasi makikita natin yung pagkilos dito, no, ng mga Israelita na tanging ang banal na intervention ng Diyos ang kanilang inaasahan. Dahil sa mga nangyari sa kanila, ito nga po ay yung pagkatapos ng kanilang pagkabihag at sila nakabalik doon sa bayan, ay patuloy silang nagsusumamo, patuloy silang nananalangin ng tulong, no, mula sa Panginoon. So ang talata ay nagsisimula sa isang salita, ay sa salitang, bakit hindi mo buksan? No? Doon yung parang agarang pag-uutos or pagtatanong na agad na nagtatakda ng tono ng pagmamadali. Pagmamadali at pagsusumamo. No? Ba't hindi mo buksan? Ba't hindi mo kami samahan? Ba't hindi mo kami tulungan? Parang gano'n, no? Something like that. But dito makikita natin yung nararamdaman ng mga tao. Nararamdaman ng mga tao sa bahaging ito na yung sitwasyon nila ay talagang nangangailangan, no? Nangangailangan sila ng tulong mula sa Panginoon. Yan, so nandun ang pananabik, nagpapahayag, nagsasalita at nagpapahayag ng isang malalim at taos-pusong pananabik. Na nabanggit natin doon sa introduction kagabi na ito yung
isang makabagbag damdamin, no? Isa sa mga talatang may ganun na tema, no? Na ganung sitwasyon, no? Yan. So makikita rin natin dito na ito ay nagpapahiwatig ng isang pakiramdam ng banal na kapangyarihan at kamahalan, pati na rin ang isang kahandaang guluhin ang natural na kaayusan upang maipaalam ang presensya ng Diyos. Nakita natin, no? Bumaba ka, kahit yung mga bundok ay iyong paginigin, no? Upang sila ay matakot kasi parang nandun yung ng Israelita, no, na ito yung Diyos namin, ito ang Diyos na kaya niyang gawin ang lahat upang kanyang tulungan at gabayan ang kanyang bayan. At ito ay lalong nagbibigay diin sa kapangyarihan ng Diyos. So ang pagpunit sa kalangitan ay nagmumungkahi rin ng paglusot sa mga hadlang na sa pagitan ng makalupa at banal, na sumisimbolo ito sa pagnanais para sa isang direkta at nasasalat na karanasan ng transcendensya ng Diyos. At ito yung nais na bigyang diin ng talatang ito, no? Yung transcendensya ng Diyos na kanilang hinihingi, no? Kanilang sinusumamo, no? At dito makikita rin natin na bumaba ka sa mundong ibabaw. Ito ay nagpapatibay sa tema ng banal na intervention at binibigyan diin ang pananabik. Pananabik na nagsasalita na bumaba ang Diyos mula sa kalangitan at ipakilala ang kanyang presensya, no? Sa isang sitwasyon na nahihirap o nasasalat. Siyempre sa nasasalat na paraan. So ang imaheng ito ng Diyos na bumaba sa lupa ay nagpapahiwatig ng isang pakiramdam ng pagiging malapit at aabot or naa-access, pati na rin ang isang kahandaang makialam sa mga gawain ng sangkatauhan. At ito yung yung nais na ipahiwatig ng talatang ito, no, na yung pagkilos, yung banal na intervention na hinihingi ng mga Israelita ay gusto nila dito yung no, kasi yung ginawa nga na pagpapalaya sa kanila mula sa Babylonia ay nais nila itong ipahayag, no? At ganoon na lang sila, Lord, pakita mo na, Lord, baba ka na, no? Para makita nila yung presensya mo. Makita namin yung presensya mo sa kalagitnaan ng aming sitwasyon. So ang imaheng ito ay nagmumungkahi ng isang malalim at kahangahangang pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos. Magandang gabi, Kuya Nelmer, Espiritu, yan, blessing. Evening, Kuya Mer, magandang gabi sa iyo. Pati na rin ang isang pakiramdam ng natural na mundo na tumutugon sa presensya ng Diyos sa isang dramatiko at hindi mapagkakamalaang paraan. Yan. Sa pangkalahatan ng talata ay nagpapahayag ng isang malalim na pananabik para sa isang pakikipagtagpo sa banal, sa Diyos, pati na rin ang isang pakiramdam ng pagkamangha at paggalang sa kapangyarihan at transcendensya ng Diyos. Ang imaheng ginamit sa talatang ito ay nagpapahiwatig na isang pakiramdam ng lupa mismo na tumutugon sa presensya ng Diyos, no? Yung nanginginig is tumutukoy ito sa pagpapakita ng tunay na kadakilaan ng Panginoon. At ito ay mas makikita natin sa aklat ni Isaiah sa mas malawak na konteksto. Ito ay bahagi ng isang mahabang sipi na kung saan ang propetang Isaiah ay nananaghoy sa kasalanan ng mga tao, no? Yung previous chapter na malala natin na, Lord, tingnan mo yung sitwasyon ng iyong bayan, no? Nandun po yung kanyang pagsumamo sa Panginoon para sa kanyang bayang Israel. At dito, makita natin na nananawagan siya para sa interbensyon at kaligtasan
ng Diyos. Ang talata ay sumasalamin sa isang mas malaking tema ng pananabik para sa presensya at interbensyon ng Diyos sa gitna ng kahinaan at pagdurusa ng tao. Ito rin ay umuugong sa paulit-ulit na motibo sa aklat ni Isaiah tungkol sa kapangyarihan at soberanya ng Diyos sa natural na mundo at sa mga bansa sa mundo. Again, ang mga simbolismo na makikita natin ay yung tumutukoy sa talatang ito na dito binahagi yung nabanggit dito yung bundok na tumutukoy po o simbolismo ng stability at ng kalakasan, no? At minsan ito ay nagiging representative o ng trials or obstacles or mga challenges na kayang galawin ng kapangyarihan ng Panginoon. At dito yung pagbukas ng langit ay tumutukoy sa kapangyarihan ng Panginoon na kaya niyang kumilos sa anumang sitwasyon, kaya niyang mamagitan sa buhay ng kanyang bayan. At marami na tayong nakita na pag-aralan sa mga sitwasyon ng Israelita na ang Diyos ay kahit anong sitwasyon, kaya niyang gumitna, kaya niyang makialam doon sa buhay ng tao. So dito ang kabanata ay tatampok ng mga talatang may tensyon sa pagitan ng transcendensya at imanensya ng Diyos. Kinikilala ni Isaiah sa soberanya ng Diyos sa sangnilikha. Ang kanyang kakayahang punitin ang langit at maging sanhi ng pagyanig ng mga bundok ay nagpapakita ng malalim na tiwala sa kapangyarihan ng Diyos na makialam sa kasaysayan ng tao. Ito yung nababanggit natin kanina, no? Na kaya niyang makialam sa buhay ng tao sa anumang sitwasyon. Kung ito'y kanyang nanaisin o kanyang gugustuhin. Kasabay nito, binibigyan diin ng pakiusap ang pagdepende ng sangkatauhan sa Diyos. No? Lord, galawin mo yung bundok para sila mismo. Umasa rin sila sa'yo. Magtiwala rin sila sa'yo. Yan. So, ganun yung ganun yung ginagawa natin bilang mga mananampalataya sa panahon yan. Through our testimony, our sharing, na ipapakilala natin kung sino ang Panginoon, ano yung kanyang ginagawa sa buhay ng tao. No? Sa teolohiya, tinuturo nito ang pag-asa ng pagtubos at pagpapanumbalik na tanging ang Diyos lamang ang makapagdadala kahit nasa gitna ng paghatol at pagdurusa. Tanging ang Diyos lamang, sa Kanya lahat manggagaling eh. Yung solusyon, yung manunubos, yung tagapagligtas, at yung proteksyon na binibigay niya, no? sa Kanyang bayan. At alam natin, dito mas binibigyan din ang kapangyarihan ng Panginoon para sa Kanyang banal na intervention sa Kanyang bayan. Dito ay mababasa natin sa Exodus 19 verse 18, nang bumaba ang Diyos sa bundok Sinai, ang bundok ay nanginig na nagpapakita ng kanyang kapangyarihan at kabanalan. Sa awit 18, 6-9, inilalarawan ng salmista ang intervention ng Diyos gamit ang katulad na paglalarawan ng pagyanig ng mga bundok at langit. Sa Mikas chapter 1 verses 3 and 4, ang presensya ng Diyos ay nagiging sanhi ng pagkatunaw ng mga bundok na sumasalamin sa kanyang soberanya sa nilikha. At sa Apokalipsis 19 verses 11 to 16, inilalarawan ng sipi na ito sa bagong tipan ang pagbabalik ni Jesus ng may kapangyarihan at kalwalatian na sumasalamin sa pananabik na ipinahayag sa talatang ito. Magandang gabi, Brother Edgar. Salamat sa iyong pag-join. Yan. So, sa ating mga mananampalataya ngayon sa panahon natin, tayo ay pinapaalalahanan, no, na manalangin. Mahalaga sa isang mananampalataya ang bagay na ito, no? Bakit? Kasi ito po yung ating laging ginagawa. Lagi natin itong dapat na
na ating ipinapamuhay, no? Yung pagdarasal. Kasi ito po yung ating communication sa Panginoon na tayo ay lubos na umaasa, lubos na nagtitiwala sa Kanya, sa kanyang pagkilos sa buhay natin. At ang panalangin ang isa sa pinakamahalagang hindi dapat natin nakakalimutan araw-araw. Ayan. So dito, manalangin tayo ng may katapatan, may katapangan, at pananampalataya. Madalas marami ang nananalangin. Sabi ng isang nakausap ko, madasali naman ako. Kaya lang, paano ka nagdarasal? Ano yung intention mo? Ano yung nakikita ng Diyos sa puso mo habang sinasambit mo yung dasal? So, tandaan natin po na mahalaga na mula sa puso, no? May katapatan ang ating pagdarasal sa Panginoon at ito po ay naririnig ng Diyos. Pero again, tandaan natin, kalooban pa rin po ng Panginoon ang mangyayari, no? So, tayo bilang nagtitiwala, nakikita natin kung ang Diyos lamang po, no, ang ating inaasahan, ano man ang sitwasyon, ano man ang mangyari, basta hindi po tayo mawawala doon sa ganoong gawain, no? Yung ating buhay, panalangin. At dito, tulad ng paghingi ni Isaias ng tulong sa Diyos na makialam, ang mga mananampalataya ay inaanyayahan na dalhin ang kanilang pinakamalalim na pananabik, no? Ibig sabihin, yung gustong-gusto mong sabihin sa Panginoon, ano man yan, gano'n man yan kahirap unawain, no? Ito ay ating ilapit sa Panginoon. At tulad ng mga Israelita sa talatang ito, yung ating pagkasabik, yung araw-araw na pananabik na makipag-usap tayo sa Panginoon sa Kanyang gagawin sa ating buhay, at yung ating pakikibaka, no, na sa Diyos lang tayo umasa. Sa Diyos, sa panalangin, ito rin ay isang panawagan na magtiwala sa tiyempo o sa oras ng Diyos. Sa perfect timing palagi ng Panginoon. Kasi alam niya po yung specific na sitwasyon na kanyang gagawin, no? At alam natin, simula pa man, alam na niya yung mangyayari. At again, tulad ng isang binabanggit dito, na kaya niyang kumilos, kaya niyang mamagitan, no, na kanyang nanaisin. Yan. So ito ay isang palaala sa mga mananampalataya ngayon na tayo ay manatiling magtiwala sa tiyempo ng Diyos at sa kanyang kakayahang magdala ng sukdulang hustisya at pagpapanumbalik kahit na tila malungkot ang mga pangyayari. Kanina po, no, yung kaibigan kong tricycle driver ay talagang sabi niya sa akin, Claude, sama mo sa panalangin kasi talagang kailangan ko kumayod, ganyan. So sabi ko, lahat ng pangangailangan na natin is sa Diyos lang nang gagaling. No, siya yung source. So dapat siya yung ating unahin, siya yung ating kausapin, siyempre sa pamamagitan ng panalangin, sa pamamagitan ng pagsunod. Dahil baliwala po, no, yung natatanggap natin kung tayo ay malayo sa Panginoon na nangyari po sa mga Israelita. Ayan, so ang Diyos ay natatangi. Ang Diyos sa talatang ito ay hindi malayo kundi lubos na nakikibahagi sa mundo. Kasama natin siya, kasama ng kanyang bayan sa panahon na to. Ang pananabik na bumaba ang Diyos ay sumasalamin sa pag-unawa ng sangkatauhan na ang presensya ng Diyos ay nagdudulot ng paggaling at pag-asa. Na ang kanyang kahandaang makialam ay kanyang gagawin, no? Sa kasaysayan ng tao, nakita natin marami ng sitwasyon, marami ng pag-aaral ang nakita natin na ang Panginoon ay namagitan, no? Gumitna at kaya niya makialam sa sitwasyon ng tao. Sa uli ay pinapakita dito na sa pamagitan ng Panginoong Hesus
ay nagpapakita ng kanyang mapagmahal at kanyang pagmamahal at pangako sa kanyang nilikha. Again, si Jesus ang sukdulang katuparan ng pakiusap sa talatang ito. Sa pagkakatawang tao niya, pinunit ng Diyos ang mga langit at bumaba upang manirahan sa piling natin. John 1:14. Ang buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus ay nagdala ng presensya ng Diyos sa mundo sa isang nasasalat na paraan. At ito ay palaala sa atin sa kanyang ikalawang pagparito ay magdadala ng pangwakas na katuparan ng pangitain ni Propeta Isaias, kung kailan kikilalanin ng lahat ng nilikha ang kanyang kalulatian. So, ito po ay nasa Pilipos chapter 2, 10-11 at pahayag 21, 3-4. Again, tandaan, bilang pagtatapos sa talatang isa, ang talatang ito ay isang makapangyarihan at nakapagpapasiglang pagpapahayag ng pananabik ng tao para sa isang pakipagtagpo sa banal, pati na rin ang isang malalim na kahangahangang paglalarawan ng kapangyarihan at transcendensya ng Diyos. Again, ang talata ay nagpapahayag ng isang pakiramdam ng pagkaapurahan at pagsusumamo. Pati na rin ang isang malalim na paggalang sa konteksto nito sa loob ng aklat ng Propeta Isaias. So ang talata ito ay sumasalamin sa isang tema ng pananabik. Pananabik para sa banal na intervention at kaligtasan sa gitna ng kahinaan. Kahinaan na kanilang naranasan, at ganoon din tayo, no? At sa pagkasala ng tao, ang mayamang imahe at simbolismo nito ay nag-aanyaya sa pagmumuni-muni sa ilalim ng epekto ng presensya at kapangyarihan ng Diyos. Yan. Sa verse 2, sinabi dito, sila'y manginginig na parang tubig na kumukulo sa init ng apoy. Ipakita mo ang iyong kapangyarihan sa iyong mga kaaway upang manginig ang mga bansa sa iyong harapan. Sa English, as when the melting fire burn, the fire caused the waters to boil, to make thy name known to thine adversaries, that the nations may tremble at thy presence, or at your presence. No? So, ang talata pangalawa ay pagpapatuloy ng pagsusumamo sa Diyos na inihahayag ang kanyang kapangyarihan at presensya sa isang dramatikong paraan. Nakita nga rin sa talata 1 na nandoon yung kanilang longingness, no? Yung pananabik sa intervention ng Panginoon. Ang imahe ng apoy ay tumutupok sa mga sanga at kumukulong tubig ay matingkad at matindi na kumakatawan sa nakapagpapabago at hindi mapigilang kapangyarihan ng intervention ng Diyos. At nakita natin dito, no, ang pagsusumamo ng mga Israelita sa bahaging ito ng talata 2 na yung gusto nilang ibahagi, gustong ipakita ng mga taong ito na ang Diyos ay makapangyarihan, na kahit anumang sitwasyon na kayang gawin, tulad ng pagpapakulo, no, yung panginginig ng sila ay manginginig dito, yung mga bansa na tinasabi dito, yung mga bundok na nabahagi sa talata 1. So imahe ng apoy ay tumutupok, no, na para sa isang kumukulong tubig. So ang hangarin ng propeta is hindi lamang para sa kaligtasan, kundi para sa pagdakila ng pangalan ng Diyos. No? Nakita natin dito na yung gagawin o yung pagkilos ng Panginoon na kanilang hinihiling, kanilang pinanalangin, ay ang dulo nito, syempre, ang pagdakila, no? Ang kadakilaan ng pangalan ng Diyos. Sa lahat ng mga bansa, kabilang ang kanyang mga kaaway, at dito rin po, ang talatang ito ay nagpapahayag ng pananabik para sa ustisya at pagkilala na ang presensya ng Diyos ay nagbabago ng lahat.
na nagdudulot ng paglilinis, paghatol, at pagkamangha. At nakita naman natin kung ano yung ginawa ng Panginoon sa noong sila ay nasa sa Babylonia. At nakita natin na walang ni isa, no? Wala naging dahilan ng kanilang pagkalaya kundi ang Diyos lamang sa pamamagitan ng Haring Ciro ng Medo-Persia. At dito makikita natin na itong talatang ito ay naghahatid ng isang makapangyarihang imahe ng presensya at kapangyarihan ng Diyos. Yun po ang sentro ng talatang ito. Ito yung gustong makita ng kanyang bayan, ng mga bansa, no? Na yung kanyang presensya at kapangyarihan na inihalin tulad ito sa isang natutunaw na apoy. Magandang gabi, Princess. Ate Alma, magandang gabi po. Yan, sa inyo dyan sa bahay, sa San Rafael. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa ating pag-aaral. Yan. So, Sister Irene, nandiyan ka na rin pala. No? Yan, magandang gabi po. So, dito makikita natin ang metapora ng natutunaw na apoy at kumukulong tubig ay nagbibigay diin sa masidhing pagnanais na ipakilala ng Diyos ang kanyang pangalan. At yun nga po yung nasambit dito sa talata 2, no? Na ang kanyang presensya ay mararamdaman ng kanilang mga kaaway. Ang presensya ng Diyos na makikita ng kanilang mga kaaway na nagiging sanhi ng panginginig nila sa takot nila sa Diyos. Yeah, so dito makikita natin yung pangkalahatang tema ng talatang ito na pagnanais para sa banal na intervention. Na tulad nung nabanggit natin sa verse 1, ay doon yung kanilang longingness, no? Agarang mangyari na ipakita ng Diyos yung kanyang banal na intervention. At ito ay pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos. Ang imahe ng apoy at kumukulong tubig ay naghahatid ng isang pakiramdam ng tindi at pagkaapurahan sa pagsusumamo ng mga tao na ipakita ng Diyos ang kanyang sarili sa kanilang mga kaaway, no? Yung tipong parang humihingi, no? Parang yung nung kabataan namin, no? Pag may nakakaaway kami, nagsusumbong ka, you're being proud doon sa pagsusumbungan mo kasi alam mo matatalo ng pagsusumbungan mo yung kaaway mo, no? At naalala ko yun, no? Talagang tatawag kami na, kuya. Ganun. So, ito po ay parang gano'n, no? Na nakita natin na nais makita ng kanyang bayan na makita na kanyang kanilang mga kaaway yung kanilang Diyos, no? At yung makita yung kanyang kapangyarihan at yung kanyang banal na intervention. So, ganoon din tayo sa panahon natin, no, na tayo ay dumadaan sa mga kabigatan. Pero ano yung nagiging natin, no? Ano yung nagiging response natin? Tayo ay nagsusumbong sa Panginoon. Tayo humihingi ng patuloy na gabay at yun nga, no, yung nagsusumamo tayo na samahan mo kami, Lord, no? Kasi nandito kami sa sitwasyon na mabigat. Okay? So, ang konteksto ng talatang ito ay mahalaga sa pag-unawa sa kahalagahan nito sa loob ng mas malawak na salaysay ng aklat ni Isaias. Ang talatang ito ay bahagi ng isang panalangin na pananaghoy sa pagkawasak ng Jerusalem at sa pakiramdam ng pag-abandona na nararamdaman ng mga Israelita. Ang mga tao ay humihiyaw sa Diyos, no? Humihiyaw sila at doon ay kinikilala ang kanilang sariling mga kasalanan na nagsusumamo sa Diyos na bumangon at ibalik ang mga ito. At tulad nga po ng ating mga tatalakay, ang mga sitwasyon ng mga Israelita bago ang panahon ng sitwasyon na to ay matindi ang kanilang pinagdaanan sa kabila ng kanilang mga nagawang kasalanan. So ang imahe ng natutunaw na apoy at kumukulong tubig ay nagsisilbing diin sa tindi ng kanilang pananabik. Grabe, no? Sagad na sagad yung pakiramdam na
sobra kaming nananabik sa presensya ng Diyos. Sobra kaming nananabik sa intervention, sa banal na intervention ng Panginoong Yahweh, no? Sa aming buhay. Sana ganun din tayo, no? Tayo ba, gaano ba natin hinihiling sa Panginoon yung kanyang pagkilos sa ating buhay, na ano man ang sitwasyon, mas nagtitiwala tayo sa kanyang kakayahan at hindi sa ating mga kakayahan, no? Ang simbolismo ng apoy at kumukulong tubig sa talatang ito ay mayaman sa kahulugan. Ang apoy ay madalas na ginagamit sa Biblia bilang simbolo ng presensya ng Diyos, banal na paglilinis at paghatol sa kontekstong ito. Ang natutunaw na apoy ay kumakatawan sa matindi at nagpapadalisay na presensya ng Diyos na may kapangyarihang magdulot ng pagbabago at paglago, no? Yung sitwasyon ng isang dumadaan na apoy, no? Dumadaan sa apoy na ginto, no? Ano nangyayari doon? Inihihiwalay o nire-refine yung dumi ng ginto na yon, inihiwalay at nagiging dalisay, no? Yun po yung nagiging resulta. Minsan tayo'y hinahayaan ng Diyos na maranasan natin ang mga kabigatan upang unti-unti natin maunawaan at makilala siya. Patuloy tayong magtiwala sa Kanya, sa Kanyang mga soberanya, no? Sa Kanyang yung plano sa atin. Dahil wala naman po ibang gusto ang Panginoon kundi tayo ay mas lalong mahubog, no? Maging matatag sa mga hamon ng buhay. So, ang kumukulong tubig ay sumisimbolo sa kaguluhan at ito ay kaguluhan na dulot ng intervention ng Diyos na nagdudulot ng takot sa puso ng kanilang mga kaaway. At nakita natin yung sitwasyon na ito yung pinakamasidhi or pinakamabigat na simbolo or yung paghahalin tulad na yung mga kaaway ay makakaramdam ng takot, makakaramdam sila ng panginginig once na nakita nila ang pagkilos o ang kapangyarihan ng Diyos. Bukod pa rito, ang imahe ng apoy at kumukulong tubig ay tumutukoy din sa tema ng banal na paghatol at ang takot sa puot ng Diyos. Ang mga bansang nanginginig sa presensya ng Diyos ay nagpapahiwatig ng epekto ng kapangyarihan ng Diyos sa mundo na nagiging sanhi maging ng mga kaaway ng Israel na kilalanin at galang ang soberanya ng Diyos. Ito ay nagsisilbing paalaala ng sukdulang otoridad ng Diyos at ng kanyang kakayahang magdulot ng katarungan at katwiran. Kaya sa ating mga mananampalataya sa panahon ngayon ay makita natin yung importansya, no, na ang soberanya ng Panginoon, yung kanyang banal na intervention sa buhay natin. Nakita natin kung paano ginabayan at yung walang hanggang katapatan ng Diyos sa kanyang bayan. At ganoon din po siya sa ating mga lingkod, sa ating mga mananampalataya ngayon, na tayo ay umasa patuloy na sa kanya tayo magtiwala, no? Yun naman po yung paulit-ulit na paalaala lagi ng Biblia na sino ba yung ating mas aasahan sa panahon ng tayo ay nabibigatan. So hindi lang tayo nabibigatan kundi sa panahon na ano man ang ating sitwasyon, laging sa Diyos lagi ang papuri, no? Sa Kanya lagi tayo magtiwala. Again, sa Deuteronomy 4:24, ang Diyos ay nilalarawan bilang isang apoy na tumutupok na nagbibigay diin sa Kanyang kabanalan at kapangyarihan. Sa Awit 46 verse 6, ang mga bansa ay nanginginig sa tinig ng Diyos na umaalingaw-ngaw sa panawagan ni Isaias sa Diyos na ihayag ang kanyang kapangyarihan sa mundo. Sa Malakias 3, verses 2 and 3, ang naglilinis na apoy ng paghatol at paglilinis ng Diyos ay nauugnay sa kapangyarihang makapagpabago na inilarawan dito. At sa Pilipos 2, verses 10 to 11, sa huli, ang bawat tuhod ay luluhod
at ang bawat dila ay magpapahayag ng pangalan ng Panginoon na tinupad ang kahangarin ni Isaias na makilala ang pangalan ng Diyos. Again, tayong mga mananampalataya na sa talatang ito ay patuloy tayong pinapaalalahanan, paalaala ng walang kapantay na kapangyarihan ng Diyos at nagsisilbing paalaala sa atin ng pag-asa na balang araw ay itatama niya ang lahat ng bagay. Hinahamon nito ang mga mananampalataya na manalangin ng may katapangan para sa Diyos na kumikilos sa kanilang buhay at sa mundo na ating ginagalawan. Sa talata ay nagbibigay din ng inspirasyon sa kumpiyansa na ang mga layunin ng Diyos ay mananaig. Tandaan natin na walang hindi nangyayari sa mga naisin ng Panginoon. Na kahit na tila nananalo ang kasamaan, tandaan natin hindi po hayaan ng Diyos na manaig o maghari ang kasalanan, ang kasamaan. So ito ay isang panawagan na magtiwala na ang tiyempo, yung perfect timing ng Panginoon sa ating buhay ay laging perfect. Perfect timing na nga, perfect pa. No? So, lagi nating asahan na ito ay siya ay kikilos. No? So, kahit na ang kanyang intervention ay tila naantala. Sa paningin natin, minsan may mga panalangin tayo, nakala natin ay hindi tumutugon ng Diyos. No? Pero remember, tandaan, always, na alam niya po yung kanyang ginagawa. Alam niya, kaya nga tayo magtiwala sa kanyang tiyempo, sa kanyang oras, na ito ay kailan niya ibibigay. Again, ang Diyos ay, although bagamat ang paglalarawan ng apoy at panginginig ay maaring mukhang nakakatakot, sa huli ay tumutukoy ito sa pagnanais ng Diyos para sa pagpapanumbalik at katarungan. Ang kanyang intervensyon ay hinihimok ng pag-ibig, hindi lamang para sa kanyang mga tao, kundi pati na rin sa mundo. So, magitan ng pagpapakilala sa kanyang pangalan, inaanyayahan tayo ng Diyos na bumaling sa kanya at matuloy nating maranasan ang kanyang biyaya, maging ang kanyang mga paghatol ay nakaugat sa kanyang pag-ibig, sa katotohanan at katwiran. Tandaan, sa pamamagitan ng Panginoong Hesus sa iyong katuparan ng pananabik ng Propeta Isaiah na ang Diyos ay bumaba at ipakilala ang kanyang pangalan. Again, tayo sa talatang ito ay sa kanyang pagkakatawang tao, no? Huwag nating makalimutan na siya yung naging katuparan ng ating paghingi ng banal na intervention ng Diyos. Kanyang inialay at ang kanyang bugtong anak upang siya yung magtupad ng mga propesiya na pangako rin ng Panginoon. So ang talata ay isang makapangyarihang palaala na kadakilaan ng Diyos ng kanyang pangako sa katarungan at ng kanyang pagnanais na makilala ng lahat. Tinatawag tayo nito na magtiwala sa kanya, manalangin ng taimtim at mamuhay ng may malalim na kamalayan sa kanyang nagbabagong presensya. Bilang pagtatapos, ang talatang ito mula sa King James Version ng Biblia ay isang makapangyarihan at nakapagpapaalala na talata na nagpapahayag ng matinding pananabik ng mga Israelita para sa interbensyon at panunumbalik ng Diyos. Interbensyon na bumaba ang Panginoong Hesus. No, nagkatawang tao siya at siya ang tumupad ng pangako ng Panginoon na ito yung pinapanalangin ni Propeta Isaiah. Yan, so ang imahe na natutunaw na apoy at kumukulong tubig ay nagsisibing bigyan diin ang tindi ng pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos. At ang talatang ito ay isang madamdaming paalaala ng soberanya ng Diyos at ang nakapagpapabagong epekto nito
nakapagpabago ng epekto ng kanyang presensya sa mundo. Na sa uli, ito ay sumasalamin sa walang kupas na pananabik ng tao para sa kanyang pagbabalik, para sa kanyang banal na intervention at pag-asa na kanyang dala, no? Pagpapanumbalik at pagpapanibago ng lahat. So, yun po mga kapatid, dyan po muna natin tinatapos ang ating pag-aaral. Palagi tayong manalangin, palagi tayong umasa sa Panginoon. Wala po tayong ibang aasahan. No? Wala po tayong ibang pagkakatiwalaan. Nakita na natin kung ano yung pagkilos ng Panginoon sa mga nakaraang pag-aaral. Dapat lang natin siyang patuloy na papurihan at sundin, no? Yung ating paglilingkod sa Kanya. So, tayo po ay manalangin, sabay-sabay po tayo. Panginoon, at dakila sa lahat, maraming salamat po sa napakayamang mensaheng ito. At tumutukoy sa iyong kadakilaan, sa iyong kapangyarihan, sa iyong banal na intervention, na iyong ibinigay ang iyong kaisa-isang anak, Panginoon. Naway patuloy kaming matuto sa pag-aaral nito, sa aming talakayan sa Isaiah 64. At ang mga kapatid na nasa online ay patuloy kong makasama at patuloy kaming sabay-sabay na matuto at maipamuhay ang mga bagay na to, lalo-lalo ang pagtitiwala sa iyo, ang pag-asa at pagdepende sa iyo, Panginoon, sa lahat ng sitwasyon, mahirap man o masaya ang sitwasyon namin. Maraming salamat po, Lord. Sa gabing ito, samahan niyo po kami sa aming pagpapahinga. Sa iyo lamang po ang lahat ng mapulit parangal. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat po. Kuya Elmer, Ate Alma, dyan sa San Rafael, si Erin, dyan sa inyo sa Alabang, sa Cavite, Brother Edgar, Pastor Nanding, at sa lahat po, Pastor Dom, at sa lahat, Princess, no? Magandang gabi po sa lahat. Kita-kita po ulit tayo bukas, 8 p.m. po, Monday, no? God bless po!